Amen. Salamat po. Ito po sinasabi ni Sir Mahan na napakasaya po ng ating mga puso. Sabi nga sa Psalm 133, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid kung nagkakaisa at laging magkakasama ang magkakapatid. Ano po? Salamat sa Panginoon. So, I praise the Lord. At bago ko magsimula, recognize ko rin po si Brother Kirby. Kasama din po namin yan. Baka magtanong po. Si Sister Joyce. Baka mga magtapot din sa mga sakay balete. Salamat sa Panginoon sa buhay po nila. Namin po nakakatulong sa Pagbalete. So, muli, magandang gabi mga kapatid at amin pong itutuloy ang ating pong pinag-aralan po kagabi. Kaya, kagabi po, meron tayong pag-aaral kagabi at ngayon po yung continuation. So, kanina po, medyo nahirapan po ako sa pag-aaral kanina kasi parang bago po kami pumunta dito, mga bandang hapon, meron pong sasakyan doon sa amin pong daan na nalubog sa putik. Ano po? Pumatok sa akin si Pastor, sabi niya ay, Pastor, ay merong nabahura. So, syempre, dahil galing sa amin po yung truck na yon, syempre, obligado po tayong tumulong. Pero pagdating po namin doon, malalim pa po sa kalahati ng gulungan na kalubog kasi pipilit nila umalis. Habang pinipilit po nila, ay lalong nadudukan po yung ilalim. No. Yung nga pong gulong ay umuusok na. Kasi parang nasusulok na yung gulong. So kahit anong pilit niya, hindi po siya makaahon. At alam niyo, naalala ko, na ang tao pala na wala sa Panginoon ay parang ganoon. Na kahit na anong pagpipiglas natin makawala sa gapos ng kasalanan at sa paghahari ng kaaway, lalo lang tayong lumulubog at wala tayong pag-asa na makaalis maliban may sumaklolo sa atin. At yan po ang ibinigay sa atin ng Pasko, ang saklolo, ang pag-asa natin na dumating si Kristo sa buhay natin. Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia kung paano po tayo natulungan ng Panginoon. Let's open our Bibles to Hebrews chapter 2, verse 14 and verse 15. Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. Babasahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa salin ng aking Biblia. At kung nakita niyo na po ay samahan niyo po ako sa pagbasa po nito. Again, Hebrews chapter 2, verse 14 at verse 15. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman ng dugo, naging tao rin si Jesus, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganitong paraan, sila ay pinalaya niya na sa buong buhay ay naging alipin ng takot sa kamatayan. Hindi po ang Panginoon. Tayo po. Dalangin sa Panginoon. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Sapagkat isang araw, 2,000 taon na ang nakakaraan, ay dumating ang tagapagligtas. Sa lungsod ni David, ang Panginoong Jesus ay ipinanganak. At siya, O Diyos, ang aming pag-asa at nagbigay sa amin ang aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po sa amin, O Diyos. Dalangin po namin ang iyong pong salita siyang patuloy na manguna, magbago, at mag-encourage sa amin upang mamuhay ng meron pong katapangan at meron kasiguraduhan sa pag-asa na iyo po pinagkaloob po sa amin. Tulungan niyo po ang iyong tagapagsalita na magbigay po, Panginoon, ng encouragement sa amin at mangaral, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Hindi sa salita ng tao, hindi sa reasoning ng tao, but according to your will, O Lord. Tago niyo po sa kapanalan. Kung aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. So
Okay, so tingnan po natin mga minamahal kong kapatid kung paano mo tayo natulungan o tinulungan ng Diyos, kung paano ang saklolo ibinigay ng Diyos ay nakatulong sa atin. Nung nakaraan na natatandaan po natin, nakikita po natin na meron po tayong kaaway. Meron pong naghahari-harian sa mundong ito. Dahil sa pagpasok po ng kasalanan, at dahil sa pagpasok ng kasalanan ay pumasok din ang kamatayan, meron pong kaaway na siyang bumibihag sa tao. Sabi nga po again, in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ang diablo po ang siyang patuloy na bumibihag sa tao at bumubulag sa paningin natin upang hindi natin makita ang katotohanan at kaliwanagan ng salita ng Diyos. Pagkos, tayo po ay nilalatsi o dinadaya na ang ating daw kagalakan, ang ating buhay, ang wikiin natin ay makukuha lamang natin sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. At ang kaaway po ito ay isang mabangis na leon. Sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 7. Sabi po ng memory verse ni Brother Mark, be sober, maging mapanulit, maging mapagmatsyag, sapagkat merong isang kaaway na parang isang leon na naglalakad at naghahanap ng kanyang masisila o ng kanyang kalalaman. Yan po ang ating kaaway. Yan po ang hari ng kadiliman. Yan po ang hari ng kasalanan at ng kamatayan. Pero dahil po sa kagandahang loob ng Panginoon, dahil po sa Kapaskuhang dumating po ang lulubig sa kaaway. Dumating po ang tatapos sa kanyang paghahari. Ngunit tingnan po natin sa verse 14, ang sabi po dito, Hebrews chapter 2, verse 14, at yamang ang tao o ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga tao may laman ng dugo, naging tao rin si Kristo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malugid niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Nung nangako po ang Panginoon na mayroong darating na tagapagligtas na siyang lulupig kay Satan, inanda po ng Panginoon na ang kanyang bugtong na anak, the eternal Son, at magkakatawang lupa. Hindi po natin, napag-aralan po natin in Philippians chapter 2. Jesus Christ, who is God, with all His glory, with all His authority, kanya muna po itong isinagtabi. Hindi mo niya binitawan kung hindi He veiled Himself in flesh. He willingly, ibig sabihin, kusang loob po, na bumaba ang Panginoon dito sa lupa. At mabuhay kagaya natin para sa ilisan. At yan po ay upang mabuhay ng may kabanalan at mamatay sa krus. Bilang ang tapos kapangyarihan ni Satanas. Jesus Christ is able to nullify the power of death o ang kapangyarihan ng kamatayan na dulot po ng kasalanan. Tingnan po natin sa Romans chapter 8, verse 3, kung gaano po verse 3, sabi po ng salita ng Panginoon, ang kautusan ay hindi nakapag-alis sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isinuko niya ang sarili niyang anak na nag-anyong isang tao na nag-anyong isang tao na makasalanan na maging handog para sa ating mga makasalanan. Hindi po sinasabi ng salita ng Panginoon naging makasalanan ng Diyos. Kung hindi yung wangis nating tao
ay kanyang kinuha o kanya po itong idinagdag sa kanya pong nature. Okay? Kasi nga po, tayong mga tao ang iniligtas ng Panginoon, kaya kailangan niyang maging tao upang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Ano pong sabi dito? Again, sa verse 3, upang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ay tinapos ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Paano natin nalaman na ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang kapahayag ay tumapos sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan? Bilang katibayan, bilang patotoo, bilang unang bunga na lahat ng magtitiwala sa Kanya, lahat ng mananampalataya sa Kanya ay merong parehong buhay na inaantay. Na ang paghahari ng kamatayan ay natapos na sa mga taong ito. Kaya kung muli nagiging matibay ang ating paninindigan ng pananampalataya, na kahit na anong marating o saan tayo makapunta, kahit anong panahon o haba ng panahon ng ating ihugol, meron tayong kasiguraduhan may buhay na naghihintay sa atin. Sapagkat ang diablong umaligid sa atin at ang kamatayan ng dulot ng kasalanan ay ginamit na kaya at muli. At yan po ay nagsimula. Ang fulfillment po ng pangako ng Panginoon ay nagsimula nung siya po ay isinila sa Bethlehem. In that small town, galing ang pag-asa. Sa ating pag-alaala sa Pasko, hindi lamang po ito panahon ng bakasyon, hindi ito panahon ng kasiyahan, o hindi ito panahon ng family reunion, hindi ito panahon ng bigayan ng regalo, kung hindi ito ay selebrasyon at pagpupuri natin sa Panginoon. Sapagkat ang maluwalhating Diyos ay pumasok sa ating panahon upang magligtas at palayain tayo at sa umaaling po sa atin. Alam niyo mga kapatid, naalala ko po nung ako nagtatrabaho, meron po akong manager na, alam niyo, micromanager. Sabi nga nung narinig ko ay, buti pa ang Diyos, ang kulang ng utos. Utos ang dami. Alam niyo, pag nung siya yung manager namin, lahat ng sabihin niya dapat namin gawin. Lahat ng kanyang ipinapagawa, yun ang aming dapat gawin. Kasi siya yung manager namin. Pero nung naalis na siya, o nalipat siya ng department, at may bago na kaming manager, may bago na kaming manager ay mabait. Sa tingin nyo, pag lumapit siya sa akin, at inutusan niya ako na, Dan, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo, ganito, tapos ito ang gawin mo. Sa tingin nyo po, gagawin ko, dapat ko pa po bang gawin o hindi na? Hindi na po, kasi wala na ako sa kanyang otoridad. Nakalaya na ako sa kanyang pang-aalipin. Ganon din po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya po, lamang tayo ay pinalaya na ng Diyos sa umaalipin sa atin na nagdudulot ng kamatayan. Mamuhay tayo na hindi na ang mundo ito ang ating Panginoon. Mamuhay po tayo na hindi na tayo sumusunod sa pita ng ating laman. Na napakat para bang namumuhay pa rin tayo, hindi tayo iniligtas ng Panginoon. Pagkos tayo po ay mamuhay ng may pagsunod Panginoon na nagpalaya sa atin. Sapagkat una po, tayo ay pinalaya, binigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon laban sa kaaway. Ikalawa po, mga minamahal kong kapatid, tayo po, dahil sa Pasko, ay binigyan ng pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Yamang ang noon
unang panahon, ang Diablo po ang nangunguna sa mga tao makasalanan kung tayo namumuhay pa sa kasalanan. Ang ginagawa din po ng tao na nasa kasalanan ay kung anong ginagawa ng kanyang sabi nga po sa John chapter 8, verse 44, kung ang isang tao daw na makasalanan, nagsisinungaling, nagdanakaw, ang tawag po ng Panginoon sa kanila ay anak ng Diablo. Grabe, sakit po pakinggan sa Tagalog, ano? Sabi sa English, you are of your father the devil, for you are doing the deeds of your father. Si Satanas ang unang nagsinungaling, ang unang unang pumatay, at unang nag-akusa. At ito ang inyong ginagawa, kaya ginagawa nyo ang gawain ng inyong ama. Ibig sabihin lamang po nito, ang mga tao na wala sa Panginoon is under the dominion and influence of Satan. For the people who are in sin, sila po ay namumuhay sa loob ng kaharian ng kaaway. Kaya nga po sabi sa Ephesians chapter 2, verse 12, alalahanin nyo, na noong unang panahon, kayo ay malayo sa Diyos. Kayo ay wala sa pamahalaan ng Diyos. Kayo ay mga walang Diyos. Kayo ay mga kaaway ng Diyos. Because when we live our sin, kung tayo namumuhay sa ating kasalanan, tayo po ay namumuhay laban sa Diyos. We are living under rebellion against God. So ang Diyos at tao, sa kanyang kasalanan, ay walang relasyon. O mas akma natin sabihin na may relasyon sila, pero ang relasyon nila ay magkaaway. Sinners are against God and God is against. Pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kapanganakan ng Panginoon sa Kristo, hindi lamang po tayo pinalaya ng Diyos mula sa paghahari ng kaaway, ang hari ng kadiliman, bagkos tayo ay binibigyan niya ng kalayaan. Basahin po natin ang verse 15 ng ating pong talata, Hebrews chapter 2, verse 15. Sa ganitong paraan, that is talking about the death of Jesus Christ, sa ganitong paraan, sila ay pinalaya niya na sa buong buhay ay naging alipin ng takot sa kamatayan. Naging alipin. Dahil daw po sa kamatayan ni Kristo, dahil sa pagdating at kamatayan at sa mga ginawa ni Kristo, ang mga taong alipin ng kamatayan at pagkatakot ay pinalaya na. Tanda ko po nung bata ako. Isa po yan sa takot ko. At isa din sa takot ng mga kapatid ko. Paano ko niya pang mamatay ako? Lalo po nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, takot akong mamatay. Bagamat malakas ang loob ko na noon, kahit anong gawin ko, may mataas na puno, aakitin ko, tapos nakaroon ako sa ilog, kahit hindi masyadong malalim, wala akong pakialam. Pero pag pinag-iisip ako, kamatayan, ilapit po ako. Hindi ako sigurado kung saan ako pupunta. Alam niyo ang ginagawa ko? Bago, magiging mabuti ako, sasagot ako ng maayos sa children ministry, magsasaulo ako ng memory verse, a-attend ako, magiging mabait ako sa magulang ko. Kailangan ko maging mabuti kasi masama ako. Yan po ang tumatakbo sa isip ko ng bata ako. Pero wala ko akong katahimikan. Maliba lamang po nung naiintindihan ko ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Hindi sa ating kayang gawin, tayo maliligtas. Kung hindi sa ginawa ni Kristo na ating aasahan. Na may ibinigay ang Panginoon na tagapagligtas. Ito po ay ang ating pong Panginoong Diyos.
At kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya, kikilalanin natin siya bilang Panginoon at magtitiwala tayo sa ginawa niya para sa atin sa makatuwid ng kanyang kamatayan sa krus. Ang sabi po ng Romans chapter 8, verse 15, bibigyan niya tayo ng espiritu, hindi ng pagkatakot o hindi ng kamatayan, upang kayo ay manatili sa pagkatakot. Bagkos, binibigyan tayo ng Panginoon ng espiritu ng pagkukumpong. Brothers and sisters, meron po tayong Panginoon Jesus sa ating puso. Tayo po ay inalis ng Panginoon mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat sa kanyang pag-iina. Ano po maganda ang biyaya ng Panginoon? Isipin po natin, kung ang kaharian ng Diyos, kinuha tayo, hindi tayo inilagay bilang kawal, bilang silbidor, bilang, kung hindi, bilang mga anak. Tayo po'y kinuha ng Panginoon. Kaya po may karapatan tayong tumawag sa Diyos ng Ama, Ama ko, or Abba, Father. At kung siya ang ating Ama, meron po tayong iniintay na pangako. Meron po tayong iniintay na mana. We have a heavenly family, and we also have a heavenly family. May makalangit tayong pamilya, o makalangit na kahariang iniintay, at meron po tayong makalangit na tirahan iniintay. At yan po ay nakamit lamang natin kung makilala natin ang Panginoon at palataya natin sa ating po mga kasalanan. Again, brothers and sisters, tayo po ay matagumpay na iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbubo ng kanyang dugo. Hindi po tayo binili ng Panginoon gamit ang ginto, gamit ang pilak, o ano bang makamundong bagay. Kung hindi ang ipinagtubos po sa atin ay ang mayamang dugo ng Panginoong Jesus. At inilipat tayo mula pangyarihan ng kasamaan, mula sa kaharian ng kasamaan, patungo sa liwanag, patungo sa pamilya ng Diyos. Kaya nga po, kung tayong mabuhay, tayo bilang mga iniligtas, bilang mamamayan ng liwanag, at magpapatuloy po tayo lawigin pa ang po ay hindi na nagpapaalala sa atin na hindi na tagapagligtas. Pagkos ito'y nagpapaalala din sa atin na tayo rin po ay binigyan ng liwanag ng Panginoon at dalhin ito sa mga masidilim na lugar. Maaaring may kadiliman pa sa ating tahanan, maaaring may kadiliman sa ating eskwelahan, may kadiliman sa ating trabaho. Ang liwanag na natanggap natin mula sa Panginoon ay tinatawag tayo dahil hindi ito sa mga tao. Yan po ang pag-asa ng Pasko. Ang Pasko ay sumapit. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa Panginoong Jesus. Na nagbubo ng dugo upang palayain kami sa paghahari ng kaaway at ilipat kami sa makalangit na kaharian na kung saan ay meron kaming kalayaan. Ito po ay kalayaan na mamuhay ayon sa iyong kalooban. At ito po ay mamuhay na meron pong magandang relasyon sa iyo, Panginoon. Tunay na kay laking pagpapala ang ipinagkaloob ito sa amin. And hindi po mapapantayan ng anumang pera, ng anumang salapi, anumang
kayang ibigay ng tao. Panginoon, dalangin po natin. Ano po siya patuloy na pumilos at mamulat po sa amin. Na ang diwa ng Pasko ay mamutawi po sa aming puso at dalahin po natin ito, Panginoon, dahil hindi po buwan ng Disyembre, Panginoon, ang mensahe ng Pasko ay manatili sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. At ang liwanag na dulot na nito, Panginoon, ay aming pwede pong maibahagi sa aming mga ginagawa. Salamat po, Panginoon, for in Jesus' name. Amen.